Update naman tayo sa pahalik sa imahe ng Po Nazareno sa Quirino Grandstand at naroon ang kasama nating si Susan Enriquez. Susan! Maris, hindi pa ganoon karami yung bilang ng mga nagpupunta rito ngayon sa Quirino Grandstand para humalik sa imahe ng poong itim na Nazareno. Pero inaasahan na baka ngayon mas kumapal ang mga deboto dahil mula nung Sabado hindi ganoon karami pa yung bilang ng mga nagpupunta rito. No? Pero dahil ito nga ang huling araw ng pahalik bago ang traslasyon bukas o prosesyon, ay inaasahang baka mas kumapal ang bilang ng mga tao ngayong araw nito. Kaya naman talaga nakadeploy na rito ang mga tauhan ng Manila Police District at masusing nag-aantabay para matiyak na magiging maayos at ligtas ang ating mga kababayan na magtutungo ngayong araw nito dito sa Quirino Grandstand. At para bigyan tayo ng update, makakausap natin ang hepe ng Manila Station 5, si Lieutenant Colonel Gilbert Corpus. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po ma'am at sa ating mga tagapanood at sa nanonood po ng nagsusubaybay po dito sa atin sa Grandstand, Quirino Grandstand po. Kumusta po ang monitoring natin since nung Saturday yung unang araw ng pahalik? Ma'am, ang PNP po ay sa pamumuno ng ating butihing District Director, si Police Major General Melencio Nartates Jr. Sir, ay ma'am. Nakaset na po tayo yung ating security, ano ma'am. Before pa tong event natin, nakaset na po yung security natin at series of conference po para po mailatag itong ating security. Kumpara ho doon sa mga nakalipas na mga traslasyon, although 3 taon tayo walang traslasyon, kumusta ho yung bilang ng mga deboto na humalik kumpara ng mga nakalipas na mga taon? Ang bilang po natin total ma'am, nasa 45,000 tayo Since mula Saturday? since Saturday po na nag-start tayo itong pahalik. Nasa 45,000, almost more or less 45,000 na yung ating sumama dito sa ating pahalik sa Quirino Grandstand, ma'am. Kumpara ho sa mga nakalipas na taon, maliit ho yung bilang na to? Sa ngayon ma'am, medyo maliit pa po. Pero sigurado ito na dadagsayin to ngayong araw na to hanggang bukas, ma'am. Ito na yung ito na yung talagang event na inaabangan ng ating mga deboto po. So ngayong araw po inaasahan ninyo na mas pagkapal kasi bukas ng madaling araw ialis na ho yung imahe dito sa Quirino Grandstand. Opo ma'am, at ito nga ito yung inaasahan natin na dadagsayin na ito ng mga tao, ma'am. At dahil ito hanggang mamayang madaling araw, ma'am, maganda tayo ng translasyon po. So doon sa inaasahan ninyo pagdagsa ngayong araw na ito bago nga yung pag-aalis dito bukas ng umaga, may mga dagdag na ano ho ba kayo, mga paghahanda, mga security measures na inilatag o ngayon inaasahan ninyo pagkapal ng tao ngayong araw na ito? Yes ma'am, lagi po tayong handa, yung PNP po natin, magdodoble ang ating deployment pagdating ng hating gabi at may ang 9 AM po ng mamayang hating gabi, i-lockdown na rin po natin yung ating karsada, main road po natin para po sa ating translasyon ng madaling araw po. Yung nakikita kong deployment dito sa mga tao, no? Kung makikita na pwede focus doon, makita na sa camera. Yan, nakahanay ho sila dyan, ano, doon sa mga kabilang dulo na yan. Ganyan ba rin na magiging setup hanggang bukas, sir, para to make sure na yung mga tao po na, di ba, sa mga nakalipas na taon, dumadagsa ho sila dyan sa mga barikada na yan. Ganyan na magiging arrangement ng deployment hanggang bukas. Hanggang bukas po ma'am, ganyan na po. Pero po mas makapal po tayo mamayang gabi dahil po inaasahan nga natin ma'am na yung mas marami na deboto ang papasok sa atin. Kaya doble po yung mas deployment kakapal natin. ho yung bilang ng mas mga tauhan kakapal po yung natin. personnel natin. Okay, Pangulo, sir, ano ho paalala natin sa mga kababayan natin na pupunta ho dito sa Quirino Grandstand? Mga huling paalala ho natin to make sure na magiging safe at ligtas, maayos ang pagpunta ho nila dito para humalik sa imahe ng poong itim na Nazareno. Yun nga mama, yung paulit-ulit natin sinasabi sa social media natin at sa ating mga media na bawal po yung ating payong para po hindi po pagsiksikan, hindi po makasakit at yung pong bag na hindi po transparent. Na-expect po natin na para po wala na tayong masyadong sa security natin, hindi na natin masyado silang naabala at tuloy-tuloy po yung pahalik ng pila po natin. Okay, maraming salamat po si Lieutenant Colonel Gilbert Corpus, siya po ang hepe ng MPD Station 5, ano? At sila nga po yung punong abala dito ngayon sa mga oras to sa pag-aayos ng seguridad doon sa ating mga kababayan. Pansin ko lang din kanina doon sa mga ilang deboto nagpupunta dito, hindi pa ho sila naka-face mask, pero sabi nga, hindi pa rin ho kasi ganun kakapal, hindi ho ganun kaharami ang mga nakapila kung ikukumpara natin doon sa mga nakalipas na taon. Gaya na nakikita niyo sa mga TV screen, dahil hindi naman ho pwedeng humalik, so hindi na rin ho masyadong naghihigpit, hindi na rin
ire-require yung mga deboto na magsuot ng face masks pag nakalapit na ho sila doon sa pinaka-imahe para ipahid yung kanilang mga dalampanyo o bimpo doon sa pinaka-krus nitong imahe ng itim na Nazareno. Mula po rito sa Quirino Grandstand, balik tayo sa studio. Maris? Maraming salamat, Susan Enriquez. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.